Uutang ka na naman? Kakautang mo lang nung isang buwan ah. Kalahati pa nga lang yung nababayaran mo dun eh. Na-short kasi ako ate. May pina-repair kasi akong 2 uniform ko. At saka nawalan ako ng 500 nung nakaraan. Alam mo, kailangan mong matutong magtipid at ingatan mo yung pera mo. Hindi ka na nga nakakapagbigay kina nanay at tatay eh. Ate, babawi talaga ako sa susunod na sweldo. Alam mo naman na maliit lang yung kinikita ko eh. Hay naku Janet, 2 tayong nagtrabaho dito sa Maynila para matulungan yung mga magulang at kapatid natin. Hindi ko naman nakakalimutan yun ate. Babayaran ko talaga, promise. Pero ang pangakong yun, Mystery, ay laging napapako. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Mystery. Labis ko pong ikinagagalak ang pagkakataong makapagbahagi sa inyo ng aking kwento. Sa totoo lang, sinubukan ko na po itong ipadala sa mga malalaking channel dahil alam kong mas marami ang makakarinig at maaaring may mapulot na aral mula rito. Ngunit marahil sa dami ng mga kwentong kanilang natatanggap ay hindi na po ito umabot sa kanilang pansin. Nauunawaan ko naman po iyon. Kaya naman sa ikatlong pagkakataon, sinubukan ko pong ipadala ngayon ang aking kwento sa inyo. Nagbabakasakaling mabasa ninyo at maibahagi sa inyong programa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Janet, 31 taong gulang na ngayon, Tubong Cebu. Nauna pong magtrabaho ang ate kong si Jinky dito sa Pasig, halos 1 dekada bago ako sumunod dahil malaki po ang tanda niya sa aming magkakapatid. Dito na rin po siya nagkapamilya, ngunit kahit kailan ay hindi niya nakalimutan ang kanyang responsibilidad sa pamilya namin sa probinsya. Hanggang nga sa dumating ang pagkakataong nagpumilit po akong sumunod sa kanya kahit ayaw ni nanay at tatay dahil 20 anyos pa lamang ako noon. Nangako ako sa kanila na tutulong ako sa pag-ahon ng aming buhay. Pero Mystery, hindi ko po akalain na napakahirap palang tuparin iyon. At dito po magsisimula ang kwentong ako mismo ang gumawa ng kamalian. Muli, ako po si Janet at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Janet, noong 15 mo pa ipinangakong magbabayad ka pero at 30 na ngayon. Sige po ate, mamaya magbabayad ako. Pasensya ka na, nagipit lang talaga ako. Gagawa po ako ng paraan. Alam mo Janet, naaawa lang talaga ako sa'yo kasi magaling ka naman sa trabaho pero dapat matuto ka ring tumupad sa usapan. Opo ate, pasensya na po. O siya sige, pagbibigyan kita ngayon ha, asahan ko yan. Mystery, natapos ang araw na tulala ako. Ang totoo, 3 ang pinagkakautangan ko dahil aaminin ko, hindi ko po nababudget ng maayos ang sahod ko. Kaya wala po akong choice kundi umutang sa iba para lang makabayad sa nauna kong inutangan. Laging ganun ang solusyon ko, kaya lalo lang akong nababaon. Sa bahay, habang nagso-social media ako at nanonood ng mga video para malibang, biglang may lumitaw na advertisement. Mabilis ang paglaki daw ng pera dahil sa online sugal. Nagdalawang isip ako nung una pero may umudyok sa aking subukan ito. Kaya naman Mystery, dinownload ko agad ang app na yun. Sa unang taya kong 20 pesos, agad itong tumaas. Naging 100. Wow, lumaki yung pera ko. Ang galing naman ito. Inulit ko ang paglalaro dahil naaliw ako. Umabot pa ito ng 500 piso. Mystery, masayang masaya ako noon dahil ang 20 pesos ko ang bilis lumaki. Sinubukan ko agad itong i-withdraw pero hindi pa raw pwede. Kailangan daw munang umabot sa 1,000 kaya naman nilaro ko ulit ito. Pero sa kasawiang palad, unti-unti rin itong naubos.
Ay, sayang. Kung na-withdraw ko lang, may 500 na sana ako. Di bale, babawi na lang ako sa susunod. Kaya naman, nang nakautang ako sa kaibigan kong sila Arnie, ang 3,000 ay ibinayad ko agad kay Ate Annie. Ang 1,000 naman na dapat ay pamalengke ko, ipinang-cash in ko. At opo, tama kayo. Tinaya ko po iyon, Miss Terry. Yes! Yung 1,000 ko naging 5,000. Grabe! Ito lang pala solusyon sa problema ko. At dito na nga, Miss Terry, nagsimula ang pagkalulong ko sa online sugal. Oh, ito para sa'yo, B-boy. Di ba paborito mo si Spider-Man? Wow! Ang ganda! Salamat po, tita! Ako po, tita. May toy din po ako? Oo naman, baby Mia ko. Pwede ba namang wala kang gift mula kay tita? Oh, eto oh. Wow! Barbie! Thank you, tita. I love you. Ang sweet ng baby Mia ko. I love you too. O siya, sige na. Pumasok na kayo at kumain muna bago maglaro. O Janet, hinahinay ka sa paggastos. Alam mo namang ang bilis maubos ng pera. Baka sa susunod, ma-short ka na naman. Ate talaga, napakanega mo. O ito binilan kita ng bagong pabango para gumanda naman yung mood mo. Bakit parang ang dami mong pera? Ha? Edi nag-OT ako ng maraming araw. Ganun ba? Alam mo, hindi naman sa kinokontra kita. Ang sinasabi ko lang, matuto kang magtipid at gamitin mo sa tama yung sahod mo. Magtitira ka lagi at mag-iipon. Ate, kailangan din naman nating i-enjoy yung kinikita natin para naman ganahan tayong magtrabaho. Walang masamang mag-enjoy, Janet. Huwag lang ubos biyaya. Ako, pinapayuhan lang kita. Mahirap ang buhay ngayon. Okay. Sige na, tama ka na. Noong panahong yun, Miss Terry, hindi ko pa siniseryoso ang mga payo sa akin ni ate. Masyado akong isip bata at hayok sa material na bagay. Hindi po tulad niya na nasaksihan talaga ang kahirapan noong nasa Cebu pa lamang kami. Maaga siyang namulat sa hirap ng buhay, kaya mas marunong siyang magpahalaga sa bawat sentimo. Kaya nga po kahit siya ang may pamilya at ako ang walang anak, siya pa rin ang mas maayos sa amin. Bukod pa roon, nakakapagpadala pa siya kina nanay at tatay, samantalang ako laging kinakapos bandang huli. Pero dahil matigas ang ulo ko noon, hindi ko siya pinakinggan. Winaldas ko ang sahod ko at ang mga panalo kong pera sa online sugal. Palibhasa, hindi ko naman talaga pinaghirapan yun. Hanggang sa dumating ang panahon na kahit anong taya ko, kahit anong dasal ko, lagi na lang akong talo. Minsan mananalo na sana, pero nagiging gahaman ako para mas lumaki pa. At bandang huli, talo. Okay na kaya tong 15,000? Kapag naipanalo ko to, madodoble to. Makakabayad na ako sa utang ko kay Vanessa. Makakabili pa ako ng bagong cellphone. Sige na nga, i-all out ko na to. Hala, buwisit! Natalo yung 15,000 ko. Ano ba yan? 3,000 cash in na punta sa wala. Paano na to? Wala akong pamasahe bukas. Matapos ang napakalaking talo na yun, wala akong nagawa kundi bumalik sa pangungutang. Wala pang 1 buwan mula nang magbayad ako, umuutang na naman ako ngayon. Naubusan na rin ako ng kakilalang maaawa sa akin. Isa sa mga inutangan ko, panay ang chat. Hindi ko kayang replyan dahil hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Kaya naman binlock ko siya sa social media. Hindi naman po dahil gusto kong takbuhan ang utang ko, kundi gusto ko lang matahimik muna kahit pansamantala. Isang uwian, umaandar ang jeep na sinasakyan ko. Siksikan at mainit noon. Hawak ko ang barya sa aking palad, pero hindi ko namamalayan kung ilang beses ko na itong binibilang. Tulala ako noon, hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng iniisip ko. Bayarin sa bahay, utang sa kakilala,
pamasahe, pangkain. Bawat bagay na pumapasok sa isip ko may katumbas na halagang kailangan kong bayaran. Hanggang sa huminto ang jeep at may sumakay. Umupo ito sa tapat ko at hindi ko agad tiningnan kung sino siya. Janet? Napatingin ako sa kanya, Misteri, at agad nanlamig ang bato ko. Ang taong kaharap ko ngayon sa jeep ay si Vanessa, isa sa mga taong inutangan ko. Hindi ko inaasahang makakasabay ko siya, lalo na sa araw na ako'y walang-wala. Aba Janet, matagal na kitang sinachat Bakit hindi ka sumasagot? Tapos, bigla mo pa akong binlock? Ramdam ko na ang mga matang nakatingin sa amin, Misteri. Pilit kong nilulunok ang kaba at hiya. Gusto kong magsabi ng pasensya na, pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Vanessa, wala kasi ako eh. Wala. Yan din ang sinabi mo nung nangutang ka, diba? Nangako ka pa na pagdating ng sweldo, magbabayad ka agad. Pero ano, dinedma mo ko? Ang kapal pa ng mukha mong iblak ako para pagtaguan mo? Lumakas ang boses ni Vanessa. Halatang halata ang galit niya. Halos lahat ng pasahero ay nakatingin na sa amin. At doon na ako napahiya, Misteri. Doon ko naramdaman na parang wala na akong matatakbuhan. Vanessa, hindi naman kita pinagtataguan eh. Nagipit lang talaga ako. Hindi tinatakbuhan, pero nakablock ako sa'yo. Ano tawag mo, dude? Hoy, Janet, lahat tayo may problema, hindi lang ikaw. Pero hindi lahat nanduloko tulad mo. Naniwala ako sa pangako mo, pero hindi ka marunong tumupad. Kailan mo babayaran yung utang mo? Gagawa ako ng paraan, Vanessa. Aba dapat lang, dahil kapag dinedma mo pa ako ulit, sa trabaho kita susugurin at sisiguraduhin kong kasama ko na barangay nun. Magkapapahiyaan tayo, tignan mo. Wala na akong nasagot noon, kundi tango. Pahiyang-pahiya ako, Misteri, sa kanya at lalo na sa mga taong nakasaksi sa amin. Hanggang sa bumaba siya sa may kanto, ngunit kahit wala na siya roon, hindi pa rin nawala ang kahihiyang naramdaman ko. Umuwi ako ng bahay na napakabigat ng aking dibdib. Mag-isa lang ako noon at wala akong mapagsabihan. Alam kong kung ikikwento ko yon kay ate, magagalit lang siya at hahantong sa isang mahabang sermon. Mga salitang paulit-ulit ko nang narinig pero hindi ko kayang pakinggan sa mga oras na yon. Misteri, napakasama ng loob ko. Magdamag akong hindi nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga nangyari sa jeep, ang mga matang nakatingin, ang mga bulungan, at ang boses ni Vanessa na naniningil sa akin. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho nang maga pa rin ang mga mata ko dahil sa magdamag na pag-iyak. Ramdam kong halata pero pilit ko na lang itong itinatago. Uy, Janet, bakit parang nakabusangot ka? Kanina pa kita napapansin May problema ba? Ako? Wala. Puyat lang ako, Rocky. Puyat? Sigurado ka? Okay. Akala ko kasi namumroblema ka pa rin sa kakasingil ni Ma'am Annie. Hindi na. Nabayaran ko na si Ma'am Annie. Pero kay Sir Jake naman ako ngayon problemado. Oh, bakit naman kay Sir Jake? Kasi sa kanya ako humiram nung nakaraan eh. Kahapon pa yung pinangako kong bayad. Kinakabahan nga ako. Baka mamaya makasalubong ko siya. Ganun ba? Pero teka, hindi mo ba alam? Hindi alam ang alin. Hindi siya pumasok kanina. Nabalian daw ng binti. Kagabi raw kasi galing siya sa opisina ni Ma'am Annie. Mainit ang ulo kasi nagtalo sila. Tapos sa bilis ng pagtakbo niya, paglabas niya, hindi niya napansin yung pababang hagdan. Talaga? Hindi ko alam kasi maaga akong umuwi kahapon, di ba? Oo yun nga. Nakakaawa nga Dinala agad yun sa ospital kagabi.
Matapos kong malaman ang nangyari, hindi ako mapakali. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Rocky. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon, kinuha ko ang cellphone ko at nagbukas ako ng social media. Dumiretso ako sa listahan ng mga account na matagal ko nang binlock. Isa-isa kong tinignan ang mga pangalan hanggang sa makita ko ang pangalan ni Vanessa. Sandali akong nag-alinlangan pero agad ko rin siyang in-unblock mystery. At pagbukas ko nga ng profile niya, bumungad sa akin ang mga post ng kanyang kaibigan sa kanyang wall. Vanessa, get well soon. Praying for your fast recovery. Kapit lang Vanessa, malalampasan mo rin yan. Napakunot ang noo ko. Isa-isa kong binasa ang mga komento. Hinahanap ang paliwanag na hindi ko alam kung bakit ko kailangan. Doon ko nalaman na nadulas din daw siya sa hagdan. Parehong-pareho ng nangyari kay Sir Jake. Magkahiwalay na araw, magkaibang lugar, pero iisang dahilan, isang pababang hakbang na hindi nila napansin. Mystery. Nanlamig ang mga kamay ko habang nag-i-scroll. Hindi ko masasabing nagulat ako, pero hindi ko rin inasahan ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko, magkahalong awa at ginhawa. Oo, Mystery, hindi dahil sa nasaktan sila. Totoo ang awa na naramdaman ko. Ngunit may ginhawa ring sumingit sa dibdib ko dahil kahit papaano, nagkaroon ako ng oras para masolusyonan ang atraso ko sa kanila. Pag uwi ko sa bahay, nag-isip ako ng paraan kung paano ko susolusyonan ang problema ko habang may oras pa. Agad kong kinuha ang cellphone ko. Ang katiting na natitira sa aking pera sa kasamaang palad Mystery ay naisipan ko na namang i-cash in at ipangsugal. Noong panahong yun, paniwalang paniwala ako na iyon ang lulutas sa malaking problema ko. Ayan, sana, please manalo ka. Ano? Teka, talo na naman. Ano ba yan? Paano na yung pera ko? Doon na naman ako napaiyak, Mystery. Hindi na dahil sa galit, kundi sa kawalan ng pag-asa. Ni hindi pa ako nakabili ng panghapunan ko. Gutom na ako at problemado sa kinahaharap ko. Hindi pa tapos ang pag-iyak ko nang biglang may kumatok sa pintuan. Ate Annie, ano pong sadya niyo? Nasa ospital kasi ako kanina. Nabalitaan mo naman siguro yung nangyari kay Sir Jake. Opo, nabalitaan ko nga kay Rocky. Malaki kasi ang gastos nila doon. Nabanggit niya na hiniraman mo raw siya. Kung pwede daw sana, ako na muna ang maningil sa'yo. Kailangan kasi talaga nila ng pandagdag. Pero, akala ko ba nagkagalit po kayo ni Sir Jake? Hindi naman. Nagkasagutan lang kami noon. Normal lang sa amin yun. Magkaibigan pa rin kami at magkatrabaho. Kaya nga dinalaw ko siya agad sa ospital. Pero nakikiusap lang talaga siya, silang mag-asawa, na ako na muna ang kumausap sa'yo. 1 linggo na raw kasi mula nung pinangako mong magbabayad ka. Siguro naman daw may pambayad ka na. Sa totoo lang po, Ate Annie, wala pa rin talaga akong mabibigay hanggang ngayon eh. Kapos na kapos po talaga ako. Ano ba yan, Janet? Palagi na lang ganyan ang sagot mo. Lagi ka na lang nalilate sa pagbabayad. Kahit sa utang mo sa akin noon, hindi rin tama sa oras. Hindi naman po sa ganun, ate. Gipit lang po talaga ako. Kakapadala ko lang kasi ng pera sa pamilya ko. Pero paano naman si Jake? Nung panahon na kailangan mo siya, nakatulong siya sa'yo. Sana naman ngayon, pagbigyan mo na, bayaran mo kahit maliit lang. Pero, Ate Annie, hindi ba? Hindi naman siya malalaglag kung hindi kayo nagkasagutan nun. Dapat ikaw yung sumalo nun. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi siya maaksidente. Tapos ngayon, ako yung gigipitin mo. Ano? Anong sabi mo? Hoy Janet, kinakausap kita ng mahinahon. Pinapakiusapan kita. Pero kung ganyan palang gusto mo, sige, pagbibigyan kita.
Sabay talikod niya at mabilis na lumabas ng pinto. Habang ako nanatiling nakatayo at nanginginig. Nagulat din ako sa sarili ko kung bakit ko nasabi ang mga salitang yun sa kanya. Alam kong ako yung mali at alam kong nasaktan ko siya. At sa gabing yun, hindi ko alam na dahil sa galit ay mayroong susunod na kapalit. Kinabukasan pagpasok ko sa trabaho, agad kong napansin na wala si Ate Annie. Tahimik ang opisina. Walang nagbabanggit ng pangalan niya at hindi rin ako naglakas loob na magtanong. Sa totoo lang, ayoko nang malaman pa kung nasaan siya. Gusto ko na lamang manahimik sa araw na yon at kalimutan pansamantala ang problema. Bandang hapon, bigla na lamang sumakit ang mga binti ko. Noong una, iniisip kong dahil lang sa pagod. Pero habang tumatagal, lalo itong sumasakit. Parang pinipiga na may humihila. Basta masakit, Misteri. Nahihirapan na akong tumayo. Nahihirapan akong maglakad. At buong hapon, pilit ko na lamang tiniis ang sakit. Kahit bawat hakbang ay parang may bumibiyak sa mga buto ko. Hanggang sa pag-uwi ko sa bahay, agad akong humiga sa maliit kong kama. Bukod sa masakit ang mga binti ko, wala rin naman akong hapunan. Kaya naisip kong itulog na lamang yun ng maaga. Umaasang pagising ko ay mawawala rin ang sakit. Pero Misteri, hindi ako agad nakatulog. Doon na ako nakaramdam ng kakaiba. Biglang sumiklab ang sakit sa magkabilang binti ko. Hindi na ito basta kirot. Para itong sabay na pinipilipit, parang may humahawak sa loob ng laman ko. Parang dinudurog ang mga buto ko. Napahiyaw ako sa sobrang sakit. Parang may nabaling buto, pero wala namang malinaw na dahilan. Aray! Aray! Ang sakit! Aray, ano itong nangyayari sa akin? Aray ko! Misteri, naramdaman kong hindi na ito normal. Alam kong hindi ito ordinaryo. Pinilit kong bumangon kahit bumigay na ang binti ko. Bumagsak ako sa sahig at wala akong magawa kundi gumapang. Ginamit ko ang dalawang braso ko. Hinihila ang sarili ko palayo sa kama, papunta sa aparador. Hingal na hingal ako. Pawis na pawis, lumuluha habang nanginginig. Kailangan kong makuha yung itim na bag. Matapos ang ilang minutong paghihirap sa paggapang, sa wakas ay narating ko ang itim na bag na matagal ko nang itinatago sa ilalim ng aparador. At doon ko inamin sa sarili ko ang katotohanan. Misteri, ako talaga ang may sanhi ng lahat. Ang totoo, si Lola ang tunay na gumagamit ng pangungulam. Ngunit kailanman ay hindi niya itinuro ang ganitong gawain sa amin. Kahit sa mismong aking ina na kanyang anak. Ayon kay Lola, ay bata pa lamang siya nang talikuran nila ang ganitong landas. Ngunit ang mga libro, mga anting-anting at mga gamit niya, itinago ko. Hindi para gamitin, kundi bilang proteksyon. Hanggang sa dumating ang panahon ng desperasyon. Oo, Misteri, ngayon ko aaminin sa inyo. Noong panahong sobrang lugmok ako, iyon ang naging pag-asa ko. Akala ko, iyon ang tama. Bumalik tayo sa araw na sinigawan ako ni Vanessa sa jeep. Umigting ang galit ko noong araw na yun at pakiramdam ko, napaka-unfair ng mundo. At dahil doon, ang bagay na kailanman ay hindi ko ginawa, ay nagawa ko. Kinulam ko si Vanessa, kinulam ko si Sir Jake, at ang iba pang pinagkakautangan ko. Hindi naman po para saktan sila, hindi para gantihan, at lalong hindi para takasan ang aking utang. Oras lamang ang pakay ko. Madagdagan ang oras para makahanap ako ng solusyon. Pero yun ang malaking pagkakamali ko
dahil ang solusyong ginamit ko ay sugal. Isa na namang matinding pagkakamali at lalo lamang akong nilubog nito. At ngayon, ako ang nakakaranas ng sumpa. Ako ang nasasaktan, ako ang nagdudusa at hindi ko maintindihan kung bakit. Binuksan ko ang libro, naghanap ako ng lunas o pangontra, pero hindi sapat ang kaalaman ko para gamutin ang sarili ko. Bukod pa roon, hindi rin ako makapag-concentrate dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hanggang sa paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang payo ni Lola. Bawat sumpang gagawin mo, 10 beses babalik sa iyo. Dali-dali kong hinanap ang pahina kung paano itigil ang sumpa. Kahit hirap na hirap ako, sinunod ko ang ritual. Hanggang sa dahil sa sobrang sakit at kirot, nawala na ako ng ulirat. Hindi ko alam kung ilang oras o minuto, pero nagising na lang ako na nasa sahig pa rin ako. Tumutunog ang cellphone ko at may tumatawag. Hello, Rocky? Janet, kamusta ka? Bakit hindi ka pumasok? Ha? Anong oras na ba? 12:00 na ng tanghali. Nag-aalala ako sa'yo at saka tinatanong ka rin ni Ma'am Annie. Ma'am Annie? Nanlamig ako, misteri, nang marinig ang pangalan na yun dahil ang totoo, may aaminin na naman ako. Nung isang gabi, nung matapos niya akong puntahan at matapos ang sagutan namin, sinubukan ko rin po siyang kulamin noon dahil sa galit at takot na baka ipabarangay niya ako o ipahiya sa aming opisina. Pero nagtataka ako, paano siya nakapasok kanina samantalang ako yung nagdusa. Naisip ko, umubra na ba yung pagtigil ko sa sumpa? Hello? Hello, Janet, andiyan ka pa ba? Kailangan mo ba ng tulong? Magsabi ka nga. Okay lang ako, Rocky. Pakisabi na lang na masama yung pakiramdam ko. Papasok na lang ako bukas. Pasensya na at maraming salamat. Matapos ang tawag na iyon, doon ako tuluyang umiyak. Doon ko na talaga napagtanto ang lahat. Ako ang ugat ng lahat ng paghihirap ko. Ang pagkalubog ko sa utang, ang pagkalulong ko sa sugal, ang gutom, ang problema, at ngayon ang sakit na nararanasan ko. Wala akong ibang dapat sisihin kundi ang sarili ko. Kaya naman tinawagan ko ang ate ko. Hello, Janet? Oh, bakit napatawag ka? Ate, ang laki ng kasalanang nagawa ko. Tulungan mo ko. Hindi ko na talaga kayang mag-isa to. Oo, sige. Pupuntahan kita ngayon din. Diyan ka lang. At doon ko isinalaysay ang lahat. Wala akong tinago kahit isang detalye. Hindi ko na kayang ikimkim pa ang lahat, misteri. Si ate naman, naging kalmado. Inintindi niya ako at pinaramdam na hindi niya ako iiwan. Buong puso niya akong tinulungan na makabayad sa lahat ng aking utang. Dinala rin niya ako sa albularyo. At ayon nga dito, maaaring ang isa sa mga kinulam ko ay ginantihan ako. Maaaring pumunta rin siya sa isang mangkukulam o albularyo o siya mismo ay marunong kumontra ng sumpa. Mas sanay, mas malakas ang puwersa. Kaya ganoon kadaling naibalik sa akin ang sumpa. Binalaan din ako ng albularyo na huwag ko na itong uulitin dahil baka raw sa susunod hindi na ako makaligtas pa. Matapos noon, nagpatuloy ako sa trabaho. Hindi ko alam kung may ideya ba si Ate Ann, si Sir Jake, si Vanessa o ang iba pa na ako ang may gawa noon sa kanila. Pero unti-unti, silang lahat ay tuluyang gumaling. Sabay-sabay bumalik sa normal ang kanilang mga buhay, pati ang sa akin. Pero hindi ako makatingin sa mga mata nila. Wala silang pinapakitang galit.
Sa katunayan nga, mabait pa rin sila sa akin. At lalo doon ako napahiya. Kaya naman bumawi ako. Natuto akong pahalagahan hindi lamang ang kinikita kong pera, kundi ang kabutihang ibinibigay ng mga tao sa paligid ko. Naging mapagbigay ako kung ano man ang meron ako, ibinabahagi ko. Pero hindi ako nakakalimot mag-ipon. At misteri, tuluyan ko na ring tinalikuran ng online sugal. Napakaikling panahong nalulung ako dito, pero napakalaki ang naging epekto sa akin. Kaya naman ito ang pinapayo ko sa mga tao. Huwag na huwag niyong itong susubukan. Kahit gaano kayo kagipit, huwag niyo akong tularan. Dahil hindi lamang kayo mababaon sa utang, kundi mababaon din kayo sa kahihiyan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, misteri. At naway, marami po kayong natutunan sa aking kwento.